Yes, hello. Good morning, everyone. So, thank you po sa napakagandang intro sa akin today. At it's an honor to be the last speaker for our presentation today. And it's my pleasure po ulit. At ako po yung magbibigay sa inyo ng 14,998 na puhunan. So, excited ka na ba? Excited na rin po ako kung paano ko po ba maiaabot sa inyo ang ating 14,998 na puhunan. So, before that, dagdagan ko lang po yung intro sa akin. So, yes po, OFW dito sa Thailand. May 3 pong anak. At nung nakilala ko si Unified, nung nasa Hong Kong po ako. Pero that time, wala po talaga nag-push para pasukin ko ito. At nung dumating nga po si COVID, ito po pala talaga yung chance na mapapabalik ako dito sa Thailand. Dito ko sa amo kong ito. Na 2015 to 2017, employer ko po sila sa Malaysia. Nung nag-move sila dito, hindi na ako nakasama. Before naman kami nag-iwalay, nangako ako na ako'y babalik pag nagbuntis sila. So, ito po pala yung chance na matutupad ko yung pangako ko sa kanila. At the same time, dito ko rin po tuluyang makikilala si Unified Product and Services through Facebook lang din po as ang total strangers. So, katulad din ninyo po, kung kayo din katulad ko na nakilala o naimbitahan lang na isang total strangers, so balikan niyo po sila. So, balikat nyo at pasalamatan. Sila po talaga yung mga anghel na binigay ni God para makilala natin itong napakagandang negosyo na to. Actually, hindi lang po siya business presentation. Isa po rin siyang business, life-changing opportunity po na nakapagpabago sa libo-libong member ng Unified Product and Services. At isa na nga po ako doon. Yes po, talagang 12 years na, di ba? Medyo matagal na. Hindi pala medyo, matagal na po. So, that time talaga, before pa ako mag-Unified, hindi pa po pumasok na kahit gano'n na po yung tagal na pagiging OFW ako, hindi pa po pumasok sa isip ko na mag-for good agad-agad. Kasi talagang reality check, di po ba? Tayo mga OFW, ano po ba yung pinakaipon natin? Kundi talagang resibo. Sad reality po talagang maraming mga Pilipino, maraming mga OFW na kaya po tumatagal kami sa abroad kasi hindi nagiging sapat yung kinikita namin. So maganda lang po pakinggan ng abroad. No, akala kasi nung iba din pag magaganda yung mga posting sa Facebook is magaganda na yung buhay namin. Hindi nila alam no yung likod. Pagkatapos namin tumalikod or pag-off ng camera is iba na po yung mga kinalalagyan namin. Di ba? Ibang sitwasyon ng buhay as an OFW. So, yun po talagang grabe. Ang mindset ko before is talagang aabot pa ako ng 10 years. Sinabi ko po yan talaga before, bago ako mag-Unified. Actually, 1 month pa ako dito sa Unified. Nasabi ko pa sa sarili ko, 10 years pa. Pero nung kay Unified po ako, 1 month and 2 weeks po ako naka-Unified. Doon na po nakapag-decide na mag-for good. Dahil po nalagpasan yung sinahod ko. Nung kumita po ako that time, ng malaki sa insurance po. Yes, 22,000 po sa insurance at yung sa networking po is talagang grabe yung naging mindset ko na. So, nakapagpaalam na rin po ako sa employer ko na last employment ko na to at next year po uuwi na ako. Di ba? So, lahat po yan nagsimula actually sa isang desisyon. Sa desisyon na ginawa ko nung time na nakapakinig ako ng presentation na katulad nito. Kasi po yung sabi ng sponsor ko, ng angel ko na si Miss Jeneline Caber, so sabi niya, ma'am, attend ka muna ng training. So, training na katulad po nito. So, talagang hindi ako nagkamali kasi yung decision ko doon is nag-yes po ako sa opportunity. So, nag-yes po ako kasi nga talagang, before pa lang talaga sa Hong Kong, nakita ko na maganda yung Unified. Pero hindi ko lang nakitaan yung friend ko talaga na nagpo-post sa Facebook. Hindi ko pa nalaman talaga. Akala ko sa ticketing lang siya. Pero ang dami pala siyang services. Kaya nakita ko siya doon. Sabay posting pa lang po ni Miss Jen is talagang grabe na. Nalaman ko na napakaganda ng mga negosyo. Diba? So talagang nag-decide na ako nag-yes. Hindi na ako nag-no. Bakit? Ito na po yung pinagdarasal ko. Pinagdarasal ko na negosyo na pwede talaga makatulong sa akin. So, kaya nag-yes na ako. So, syempre, after natin mag-decide, kailangan po natin, syempre, i-try. So, sa pagtatry dito, dalawa lang din pwede mangyari. Pwede tayo mag-success at pwede rin po mag-fail.
Pero yung failure po dito sa Unified is doesn't exist. Only quitters. Yung mga nagko-quit po, sila lang yung nagpe-fail. So, yung mga nagtutuloy-tuloy, katulad po ni Chimi Labuen, Handa. Siya po yung, di ba, yung top earner natin. Consistent top earner. Na imagine, yung 49.98 niya po before, nung 2012, ngayon po, 2020, di ba po, meron na siyang 4 na sasakyan. Di ba? Isang sports car. At may house and lot, hindi lang isa, dalawa. Meron pa po yung mga farm, meron po yung condo. Ano pa ba? May savings. Paano hindi siya magkakaroon ng savings? Kumikita po siya ng 800,000 per month. So, di po ba? And then, total na po na income niya from 2012 to 2020, alam niyo ba? Is 20 million na po. So, yan po. Sana kung nalalakihan kayo ngayon ng ating puhunan 4998, tignan niyo po yung pwedeng ibalik sa inyo. Di po ba? So, talagang kami, kita-kita namin na may future kami dito. Kaya nga, actually, yung try na yung meeting yan. Today is the result of your yesterday. So, ano ka ngayon? Yun yung decision na ginawa mo before. Di ba? Kaya kung kami ngayon, ang talagang iniisip namin, yung magiging kami after 3 to 5 years, is talagang yung desisyon na gagawin namin ngayon. So, nakikita-kita na rin po, kita-kita na rin yung future namin dito. Talagang hindi na issue dito na may naging milyonaryo kasi may patunay po. Kaya kung may nakarating, ibig sabihin, pwede rin po nating marating, hindi po ba? Kaya po talagang try din natin yung business para talaga alam natin na pwede tayo maging milyonaryo in just 3 to 5 years lang po. So, let's say ngayon na gusto mo na talagang simulan si Unified. But the problem is talaga yung puhunan. Yan yung problema mo ngayon. So, saan ba mahahanap yan? Di ba sabi ko, ibibigay ko. So, ito na yung way. So, bibigay ko na po. Sakay lang po tayo ng bus. Bus, hindi po literal ha. Baka naman may sumakay ng bus papunta dito sa Thailand, hindi na ako baka wala akong bigay. So, yung bus po natin may meaning. So, B is for benta. U is for utang. S is for sangla. Yan po yung 3 ways na pwede po natin gawin para po mahanap yung ating puhunan. So, B for benta. Pwede po tayong magbenta ng laman. Laman po ng bahay po, laman po ng bahay. So, let's say, nandiyan ka sa bahay mo ngayon. Titingin ka po sa mga paligid mo kung ano ba yung pwede mong maibenta for now para makapagsimula kay Unified. Let's say, nakita mo yung TV mo. Yung TV mo na actually hindi naman siya gamit na gamit, lalo't walang ABS-CBN, di ba? So, benta mo po muna yan para at least magkaroon tayo ng puhunan para makapagsimula kay Unified. Let's say, hindi siya enough. So, hindi enough, hanap pa ng iba. So, nakita mo naman DVD mo. Since, wala na ang TV mo, dagdag mo na rin po si DVD mo. Kasi hindi mo na magagamit, di ba, ang DVD pag walang TV. So, pwede po yan yung ways na makakapagbenta tayo. Kasi po, once na kumita ka po dito kay Unified, definitely, kaya mo bumili ng upgraded na TV at DVD. Home theater na mabibili mo. So, let's say, hindi pa enough, nabenta mo lang ng 10,000, kulang ka pa ng 5. So, ang gagawin mo ngayon, ma'am, takpan mo na yung mata mo. Then, pagbukas mong ganyan, bulaga, nakita mo naman ngayon yung asawa mo. Asawa mong ibebenta. Ay, di na po siya ibebenta. Baka na magbenta ng asawa. So, dito na natin siya lalagay sa U. So, pwede po natin siyang utangan. At, kahit sino po yung pwede na utangan, pangakuan lang natin na pwede talaga tayo. Pag tinanabaho lang talaga natin sa Unified, pwede mong maibalik yung utang na yan. Di ba? Baka ito rin yung last na utang na gagawin mo. Actually kami po, yan din yung nagawa namin. Katulad ni Ms. Chimi Labuen, ng utang lang. Pinaganda lang, loan po. Loan sa pag-ibig. So, very thankful talaga na simulan. So, yan po. Pwede mangutang. So, kung wala naman tayo mauutangan, pwede tayo magsanla. S for sanla. Sanla ng mga valuable item o sanla ng asawa. So, hindi naman. So, pwede po tayo magsanla ng mga kwintas, alahas na
sa pawn shop, di ba malamig, tapos may gwardiya pa. Pwede rin po tayo magsanla. May nagsasanla ng mga ATM. Narinig ko may nagsasanla ng ATM. Talagang mga empleyadong ATM, nagsanla din po sila para lang din makapagsimula ng negosyo. Hindi po masama yung magbenta, mangutang, magsanla. Kung ang sisimulan mo naman isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng buhay na kinalalagyan mo ngayon, di po ba? So, let's say, naniniwala talaga kasi kami na kung gusto mo, maraming paraan kang gagawin para makapagsimula, di po ba? So, let's say talaga na hanap mo na. So, may 15K ka na ngayon. May sukli pang dos. So, next gagawin mo po, balik ka po kay sponsor mo. Si sponsor mo, let's say, ma'am, ikaw bumalik ka sa akin. Sana wag mo pong sabihin na, ma'am, ito na yung pera, 3 to 5 months or after 1 year, balik na lang ako sa iyo, ha? Kitain ko na rin sana yung kinikita mo linggo-linggo. So again, ma'am, yung business po natin is business na kailangan po nating pagtrabahuan, alamin kung paano ba mas mapapabalis o mas mapapalaki itong negosyo natin. So, learning po, kailangan po natin mag-learn dito. Of course, sabi nga, learn before you earn. So, kagandahan, once na nag-member ka dito kay Unified, automatic po, pwede kang maka-access sa mga pre-training natin. So, ganda po ng training natin. It's only 4 subject. 4 subject na taglilima lang din po. Taglilima natin silang aatenan. So, kaya mo nga ito ng 21 days or lesson. So, depende na lang kung kaya mong magdalawang training ka sa isang araw o 3 or 4. Kaya mo po yan. Kasi po talagang meron po kami sa mga YouTube at meron din naman kami sa mga live na katulad nito. So, pwede po, ayan, yung mga learning natin, si One, literal na 1. So, opportunity for new entrepreneur. So, yan po yung pinresent ng ating presenter kanina na dilaw-dilaw. Yan yung mga PowerPoint. Actually, para binibigay na po yan ng company. Pati po yung sasabihin nyo talagang i-share na rin namin sa inyo. Depende na lang po yan kung paano nyo i-memorize, familiarize, at the same time, paano mo i-deliver. So, how to present the business. So, what is the business all about? So, andyan po yan sa 1. So, number 2 po is 2. Ayan. 2, technical web tool operation po. Andyan po yung ating mga how to navigate the system. So, may mga technical tayo. Paano mag-book ng ticket, paano mag-remittance, paano mag-bills payment. Andito po yan natututunan lahat. So, next po is USAP. Unified Skills Assessment Program. Word is skills. So, skills po na pwedeng ma-enhance kung hindi ka negosyante. Kung hindi ka negosyante, bago ka sa ganitong career, dito po matututunan mo. Kagandahan po sa training na to, dito, para ka lang nakikinig ng totoong buhay. Normally, yung mga speaker dito is nakaka-inspire po talaga kasi nag-share sila ng sariling buhay nila, kung paano nila na-improve yung skills nila. As a simple person, meron nga mga simple housewife, to become extraordinary housewife. Like po sa akin, simpleng isang OFW na ngayon naging extraordinary person. Nang dahil po yan sa training na to. So, last po natin training is CDOT, Dealers Optimization Training. So, tinatawag po namin siyang Heart of the Business. Sa Heart of the Business po natin, so dito po natututunan or napapalalim yung pinakadahilan. Bakit ba kailangan natin magnegosyo? Bakit po natin kailangan gawin tong negosyo na to? So, dito po yung foundation kung bakit kailangan tumatag po yung ating foundation. Ito yung normally na nawawala actually sa mga business na bigla na lang nawawala. So, kasi po, hindi sila nagkaroon ng enough na learning or training kung bakit ba kailangan lalagyan ng puso. Actually, talaga nilalagyan ng puso. Kasi 'di ba, pag malaki yung puso, actually yung unang binabago, actually hindi bulsa, kundi puso. So, talaga pong maraming mabubuting tao po naging successful dito. At dahil po 'yan din sa training, di po ba? So, lumaki yung mga puso na talagang malaki yung puso ng
pagmamalasakit sa kapwa. So, yan po yung mga mahalagang training. So, 5 times po sa 4 subject, 21 days. Kasi po, bakit naman namin kailangan na maka-attend ng training? Kasi ma'am, may makikilala po tayo ditong Mr. D. Mr. D, sinukilala mo ba yan? So, yan po ay si discouragement. So, kailangan lang po natin siyang i-avoid. So, kaya AD. Avoid discouragement. Kasi po talaga, pag ginagawa natin itong negosyo na ito, mas maiintindihan mo o mas lalong dumadami yung discouragement. Actually, kahit hindi ka pa po nagnenegosyo, kahit wala ka pa dito sa Unified, kahit hindi ka pa nag-Unified, baka nga pagising mo pa lang sa umaga nararanasan mo yan, na-encounter mo yung discouragement. Di ba? Pero, pag nagnegosyo ka, yung mga discouragement na mararanasan mo, kailangan mo lang po i-avoid. Kaya nga po namin kailangan mag-training muna para kaya mo siyang labanan. Kaya mo siyang sagutin sa mga discouragement na mga e-encounter mo dahil po yan sa mga training. At saka yung mga normal, actually normal yung training, yung mga discouragement na yan eh. One of the example niyan, so kung gusto mo minsan sa umaga, nagmamadali ka, may date ka, sasakay ka ng jeep, diba? Pero nung time na mamadali ka, kailan nagmamadali ka, yung jeep pa naman puno. Diba? So, hindi ka naman iiyak, hindi ka naman maglulumbasay, hindi ka naman mamamatay, diba? So, ano nung gagawin mo? Decision mo is, maghintay ka pa ng panibagong jeep na darating na magsasakay sa'yo. So, discouragement po yan. Pero dahil normal ang nangyayari sa buhay natin, isinahayaan lang din natin lumipas. So, ganito rin po sa negosyo. Kailangan lang din po natin silang i-avoid. So, magbibigay po ako ng 2 example na discouragement na may encounter at may encounter mo. Pwede magtanong sa'yo, networking ba yan? So, dahil ma'am, naka-attend tayo ng mga training, alam mo po yung sagot. So, dito po natututunan kung paano ba yung tamang pag-handle ng mga objection na yan. So, pag may nagsabi sa'yo, networking ba yan? Alam mo ba? Ayan. Pwede mo siya sagot, alam mo ba? Networking, ikaw nga nag-networking ka eh. Ano bang SIM card ang gamit mo? Smart, Globe, or Sun? Di ba? So, ano bang pinapanood mong channel? ABS-CBN o GMA Network? Actually, they're all networking. Pero hindi lang talaga bukas yung mga isip nating mga Pilipino. Pero ngayon po, very proud na isa na po siyang degree or isang course na po siya, ang networking, business networking sa ating college level na isa na po siyang pinag-aaralan kasi po iba yung aim ng networking. Actually, kung pag-aaralan niyo po, ang pinaka-aim ng networking, yung mas makatulong sa mas nakakaraming tao. Kasi po, napakaganda talaga kung mabubuksan lang yung mga isip natin. So, once na po na ma-avoid natin yan, so, ito pa yung gagawin nyo po ngayon. Kailangan nyo po talagang mag-qualified quickly. Bakit kailangan nyo siya mag-qualified quickly? Ma'am and sir, maganda po yung benefits. Bakit? Ang business po natin is a multi-billion businesses. At number 1 na po dyan sa Pilipinas. I'm very proud to be one of the member of Unified Product and Services kasi po talagang maingay na po yung pangalan ng Unified and even abroad po. So, ang dami natin mga branches in every around the world na, di ba? At halos araw-araw po talaga may nag-join, nagme-member sa Unified. Kasi po napakaganda ng negosyo natin. Imagine meron kang 9-in-1 services sa isang apps. Lalo pa yung 80%, di ba? Na pwede maging milyonaryo. So, minsan talaga sila na po mismo yung nagpapa-invite. So, no choice ka talaga, ma'am. So, ang benefits niya, pag nag-qualified quickly ka ngayon or bukas lang, pwedeng ito is yung sponsor mo, yung nag-invite sa'yo ngayon. Dahil, ma'am, hindi po kami nag-i-invite ng 1, 2. So, hanggat kaya po namin mag-i-invite, minsan po umaabot pa ng 10. So, minimum na po yan. Yung 2. So, minimum. Pero talagang marami po nag-invite. Let's say, ngayon, 4 or 5 yung na-invite sa sponsor mo. Pero dahil na-qualified ko, ito yung benefit sa'yo. Na-qualified quickly ka, and then, nag-aaral ka pa lang. So, yung naunahan mo, let's say, 4 pa lang, or 4 yung na-invite ng mo. Dahil naunahan mo, automatic, yung sponsor mo, dito niya ilalagay yan, di ba? So, dito nila ilalagay. So, pwedeng nandito yung si Davao,
si Marikina, sa Antipolo, sa Manila, sa Cebu, sa Cagayan, at dito, pwede rin niya magkaroon ulit ng Mindanao. So ma'am and sir, dahil nag-qualified quickly ka, ikaw itong nasa taas. Di ba? So ano ba yung benefits niyan? No? Habang nagle-learn ka, or meron agad na isang kaibigan mo na nagpa-invite sa'yo, oy, nabalitaan ko, member ka ng Unified, turuan mo nga ako paano magsali dyan. Ma'am, pwede na natin siyang, kung nagpapayin niya, napapayin mo yan, pwede mo na siyang ilagay dito sa kabila. Dahil buo na yun dito sa kabila mo, di ba? Dahil sa sponsor mo yan, dahil nag-qualified quickly ka. Dito natin balagay si friend A mo. So, meron ka diyang 1K, di ba? 1,000. At dahil yung friend A mo, isang networking talaga. Networker talaga. Ma'am, isang group of OFW pa, bonus. Bakit? Nagkaroon siya ng kaibigan sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Egypt, at sa may Taiwan. So, kahit itong friend A mo lang ang may 1,000 ka, dahil tinapatan mo, nag-qualified ka, sabi nga, spill over na SMB 1,500, ma'am, 1,500. 1,000 plus 1,500, 2,500 ka na dyan, di ba? Yung indirect mo naman, di ba? Friend na yan ng friend A mo. 60 lang yan. Pero, dahil nag-qualified quickly ka, tinapatan niya yung kabila, 1,500. Tinapatan niya yung kabila, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Unlimited 1,500 na po iyan. So, maganda po ba? Or maganda? Di ba? So, yan po yung benefits pag nag-qualified. Quickly ka ngayon. So, dyan na po lalabas yung 90,000 per day or 2.7 million per month. So, let's say hindi mo kayang gawa ng paraan. Hindi mo nagawa ng paraan. So, pwede po, sabihin mo next month, next week, next year, ka na mag-join. So, once na mag-decide ka na mag-join, dito ka na namin ilagay sa baba. So, pagtutulungan pa rin namin na mahanap natin yung business partner mo. Pero, hindi na po siya ganun kabilis. Di ba? Po, ano yung nawala, ma'am? Ito yung nawala, ma'am. Yung pinakamalaking time. Yan po yung nawala, yung time. Bakit po? Magde-negosyo ka rin naman pala. Bakit patatagalin mo pa? Na pwede mo pala namang kayang gawan ng paraan. Pwede ka na palang kumita this month. Bakit? Palilipas mo pa yung isang buwan. Di ba? So, sana po makapag-decide kayo na mag-qualified quickly. Talagang nakaka-excite po talaga. Nakakabaliw. Sa dami ng pwedeng pagkakitaan, nag-i-improve po si Unified. Halos every month, may nagkakaroon siya ng maganda. No? Pati nga po marketplace, go ka, pwedeng kitain. So grabe, nakakagulat po talaga. Talagang marami ng mga tao naghahanap kay Unified. So yan po. So ngayon meron pa akong i-share sa inyo na isa pang paraan na mapapabilis na magkaroon na agad-agad ng return of investment. Kasi may mga negosyante po talaga dito. Or gusto mo talagang magsimula agad-agad, kumita agad-agad, kung mangungutang ka lang din naman, at pwede ka palang umutang na malaki, bakit hindi mo i-grab itong napakabilis na magkakaroon ng return of investment? So, i-explain ko po sa inyo ang ating business package. So, business package po na nagkakahalaga ng 150,000. So, para po yang may 10 account. Pwede magkapangalan sa iyo lahat. Pwede sa mga anak mo, 18 years old and above, sa mga kapatid, sa magulang. So, pwede po yan na ipangalan. 10 accounts po yan. Or hindi ba nga yung 4998 natin, isang account lang yan. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung difference. So, again, ma'am, dito pa lang, the moment na magkaroon ka, mag-invest ka ng 150,000, alam mo ba, meron ka agad na return of investment na 11,700. Saan galing yan? Dito po yan. Direct referral. Sa direct referral na 9,000. Bakit 9,000? Ma'am, yung number 10 mo, meron tong 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 paakyat.
So, tagwa 1,000 to 9,000. May indirect referral ka pa dyan na 2,700. Kasi ito, nung pumasok ito, may 60. Ito, pumasok ito, may 60. May 60. So, hanggat umakyat po siya, nagkaroon ng indirect referral na total lang 2.7. So, 11,700. The moment na mag-encode ka agad-agad. Saan ka makakakita ng ganyang return of investment, di po ba? So, kahit, before that, ano ba naiisip mong business sa halagang 150,000? Water refilling, hindi kaya, di ba? Baka ilang galon lang yan, di ba? Sa machine pa lang, napakamahal. So, coffee shop, hindi rin po kaya. Baka isang coffee machine pa lang yan. At ilang upuan, ilang baso, di po ba? So, sari-sari store, pwede. Pero sabi nga, traditional business is parang, yung sari-sari store, katulad nung dumating si Ulysses, di ba? Para bang meron ako nakita isang tindahan na napakalaki ng tindahan niya nang na-wash out po siya ng bagyo. Ngayon po magsisimula siya bago. Wherein dito po sa Unified, once na mag-decide ka na mag-i-start ng 150,000, bagyuhin ka man. Mawala man yung cellphone mo actually, kayang-kaya mong i-retrieve. So may negosyo ka pa rin pong safety na hindi nananakaw. Hindi mawawala sa'yo na pwede ka agad kumita, hindi po ba? So, ito po yung isa pa sa benefits nito aside sa return of investment. So, ito pa yung pinakamaganda. So, sabi nga, isang galawan, multiple accounts ang pwedeng kumita. Let's say, ma'am, isang account mo lang example lang natin, isang account mo, in 1 year, kaya mong mag-book ng 100 na domestic flight. Now, let's say, sa 100 times 500, di ba yung markup natin? So, meron ka ditong 50,000, di po ba? So, kung sa isang account mo may 50,000 ka, so, asa yung residual income naman? So, residual income na may 10, di ba? 10 sa isang domestic. So, wala kang residual income dyan. Kasi sa booking mo pa lang yan. Paano kung nangyari yan dito? So, let's say yung pang-sampo, ang technique po niya, yung pang-sampung account, yung itatransact natin. So, kung ito nagkaroon ng 50,000, sa booking na same thing happen dito, Then, indirect referral na, 10 times 100. Di ba, 1,000? So, ito po, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, na residual income. So, isang booking pa lang yan, ma'am, na domestic. Ma'am, paano po mangyari talaga? Dito, nagkaroon ka ng friend A at B. Na nangyari yan dito. Saya, may friend A and B ka din. Tapos, sila naman po yung nakapag-book ng ticket. Na kung ito kumita ng 50,000, so ito 50,000, so diyan may residual income ka na. So, 100, 50,000, 100, kung siya, pero kang 1,000, di ba? 1,000 at 1,000 na residual income sa friend A at friend B mo. Sila na po yung nag-transact, hindi na ikaw. So, pwede kang kumita ng 2,000. Paano yan dito kung dito nangyari? So, sila din po yung nagkaroon ng 50K. 50K sa left, 50 sa kinita nila ng friend A and friend B mo. So, ikaw may residual income na 2,000, di ba? 2,000. So, dahil 2,000 times 10, 10 po yung kikita. 2,000 times 10 is 20,000 na po. Residual income pa lang po yan. So, ma'am, di ba? So, sobrang laki po talaga ang pwedeng kitain sa dito. Isang ano pa lang po yan isang ticketing pa lang po yung diniscuss ko. Paano pa po yung 8 na services na pwedeng pagkakitaan dito sa Unified Product and Services. Actually, yan lang po lahat yung kabuuan ng presentation namin ngayon. Sana po may nagustuhan, may natutunan kayo sa ating presentation ngayon. So, before naman po ako aalis, may konti lang akong, sabihin ko lang po share ko lang yung konting, dahilan, bakit ba talaga ginagawa ko si Unified? Actually po talagang ginagawa ko si Unified para po sa nanay ko. So, lahat naman tayo pamilya, pero specific po talaga sa nanay ko. Kasi po yung nanay ko, 70 years old na po siya next year. So, alam naman po natin talaga na maximum age ng matatanda ngayon is 70 or 75, di po ba? So, talagang nung napakinggan ko dito sa DOT training,
na kailangan ko ng bilisan na kumita dito. Kasi meron po talaga. May kita po, pwede po talaga tayong kumita agad-agad. So talagang binibilisan ko po ngayon. Kaya ngayon, I'm doing Unify for 5 months is talagang todo na po yung binibigay ko ngayon. Kasi gusto ko na rin po talagang kumita, mag-income dito. Kasi po, naranasan ko ng kumita na malaki. Kaya kailangan hinahataw ko po. Kaya po nagpupuyat talaga ako. Sinashare ko sa walang sawa itong business. Kasi po gusto ko rin talagang makauwi na ng Pilipinas at makasama na ko na yung nanay ko. So siya po yung talaga yung dahilan kung bakit talaga hinahataw ko ng tuluyan si Unified. At very thankful po talaga kay Press at binigay niya sa atin tong si Unified na pwede po talaga magpabago sa buhay ng mga Pilipino at lalo na po sa aming mga OFW, di po ba? So, yun lang po actually at mag-iiwan lang po ako na lagi kong binibitawang salita. Kasi po talagang lumaki or namulat ako sa kahirapan. Simula na namatay yung tatay ko noong 1992 is talagang nakita ko na yung sobrang hirap ng buhay. Di po ba? So, kaya po sa decide na ako na ganito po in every family, there is someone who will break the chain of poverty. And it must be you. It must be you po. Once again, I'm Annabelle Hipólito Medel, proud independent distributor of Unified Product and Services. Good morning!